Ang atong takna alas 8:04 sa kagabion. Naayong gabi kanaton tanan mga suking tigpaminaw. Ani ana usab ang inyong programang Syudad sa Dios nung Katilingban nga madunggan ninyo, makita ninyo sa atong FB page matag Martes sa gabi alas 8 hangtod alas 9. Unya ang atong petsa karon Mayo 12 o mugreet kita og happy birthday sa tanan nga nagsaulog sa ilang adlaw nga tawhan karong adlawa o sa tanan nga nag celebrate sa ilang anniversary karong adlawa. Kini na usab ang inyong kafuerza Stella Palomo Monteño sa usa ka takna nga pagkukabildo mag pray usa kita ha mga kaigsuunan. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen. Lord, we thank you, Lord, for all the blessings that you have given us. We thank you for watching over us, for our health, for the air we breathe, for everything, for your graces, your blessings for us and our families. We thank you for our health. We pray, Lord, for those who are not feeling well, that you may heal them from whatever illness, whatever aches and pains they have in their bodies. We pray, Lord, that you will touch them with your healing hand. For all the listeners who are afflicted with disease and terminal illness, please heal them, Father. We pray, Lord, for your guidance and your direction in our program. We pray for discernment and we seek your wisdom, Lord, that we may be able to impart to our audience whatever it is that you want us to share with them, to impart to them, that they too may gain knowledge and wisdom from you. We thank you, Lord, for all this and ask this all for it. In Jesus' name we pray. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Thank you very much for tuning in to our program, mga kaigsuunan. Ani ana usab ang inyong kafuerza, Stella Palomo Monteño, nga nag-alagad kaninyo pinaagi sa DYRF 1215 on our radio dials and through our Facebook Live, no? Ang DYRF. Makita ninyo, no? Sa Facebook. So kung nag-tune in mo, daghan salamat kaninyong tanan nga tigtanaw, mga suking tigpaminaw, no? Unya mo greet kita og happy fiesta sa tanan nga nag-celebrate og fiesta karon. Og diha sa kuan Purok Night karon diha sa Barangay Tayud. Liloan nag kuan sila ron na sila celebration kay hapit na gyud ang fiesta sa Tayud Liloan, mga kaigsuunan. Unya niingon ko ninyo nga ang atong topic karon kuan siya, mga kaigsuunan. It's about gossip. Gossip, pagmarites kana ato ng istoryahan karon, ato ng atong palawman ba. Unsa man jud ning gossip nga giingon, no? GOSSIP. Maunay gitawag nga chismis, pagkatag og mga istorya nga mga makadaot sa atong mga silingan, sa atong mga paryente, atong mga amigo. We destroy relationships if we engage in gossip. So atong kuan, mga kaigsuunan, atong
atong basahon dinhi ang meaning, no, sa gossip. It is a casual conversation, rumors, or reports about the private lives of others, often unkind, dili yun maayo, no, unconfirmed, kay hunghungiyong paman, no, unconfirmed reports, unconfirmed stories, no, or sensational in nature. So kanang naay mo ingon nga juicy kaayong chika, ana asa unsa may chika ron sa parlor, ana those who will engage in that, suswa ta kay ba mga kaigsuuna, no, sa di ay dakong sa, no, it is a sin. And there are, ato ni tanawon kay na ay mga biblical verses, no. Let's see, ha. There is in James 1:26. Please take note, ha, naatay mga biblical verses nga mo support. Ingon ang James 1:26, chapter 1 verse 26, states that anyone who considers themselves religious but does not control their tongue is deceiving themselves, making their religion worthless, no? So kung kita tan-awon yun nato maayo bi Bible verse, no, kay murag kuan na to, James 1:26, no. Bilang nato ka ng casual ra kaayo nga wala tay kuan, wala tay ka ng pakialam ba, basta makigchika lang, mao ba ana mga tubag ana, mao ba la tinuod ba ng istorya, ha, ana, di ba? Naay ingon ana, chismis good, maritesing, gossip in English. So, and the person is also called a gossip, dili gossiper, gossip also, no? The act is gossip and the person is also a gossip, huh? So ingon dire sa Bible verse, those who consider themselves religious and yet do not keep a tight rein on their tongues, mga dila, deceive themselves and their religion is worthless. So if we are practicing Catholics, if we are mo claim ta nga we are devout Catholics, ana dili na angay mo engage anang chismis, kay naagyud sa biblical James 1:26, it says those who consider themselves religious and yet do not keep a tight rein on their tongues deceive themselves and their religion is worthless. So ang tudlo sa atong kaparian, mawagtang ra, worthless, walay bili, no? So mauna siya mga kaigsuunan. Then unsa pa man, mauna siya, no, ang mga definition, ang mga aspects ani sa gossip, no. Ang definition gyud, informal talk, rumors or stories often about personal affairs that may not be entirely true. Mabitaw na nga, if you engage in something that is mere speculation, kana bang hinimo-himo lang ba? Or passed from one tongue to another. Tang mangyud na good, oh? Ato mangyud ng dila, no? Diha mangyud na magkuan. The devil will catch you where you are weakest, no? So, kung ang imong weakness paminaw og chismis, makasagyud ta ani. Tinuoray gyud nga abi nimo wala ray epekto, wala ray kuan, but niingon ang Biblia nga musod ni sa atong lawas ang mga words that we blurt out, no? Senseless words, senseless chatter, na ay accounting ana sa last days on earth. Ingon diri sa Proverbs 26:20, niingon nga without wood a fire goes out, without a gossip a quarrel dies down. Unsay buot pasabot ana, kung wala kunoy kahoy, walay sugnod ba?
mamatay ang kayo. So, kung ang analogy ana, kung walay chismoso, chismusa, ang panagbangi, panag-away, mo die down lang, mo fade ba, mo, unsay tawag ana ha, mo die down ba, mo kalma lang, dili kay murag everyday na ay conflict kay ngano na ay tighatod-hatod og istorya. Mao nay tinuuray din ha mga kaigsuunan, kay kung walay chismoso chismosa, no, di na ay peace ang inyong community, na ay panagsabtanay, na ay kaning tinabangay, pero naa gani tig hatod-hatod og istorya, tig chismis, tig himo-himo og istorya, sigurado na agyun ay conflict ang inyong komunidad, no? So niingon dire, kini ko nung kuan, gossip, no? Dangerous sin kuno ni mga kaigsuunan ha, dangerous sin, makalilisa nga sa ngano kay it breaks up relationships lagi, mawagtang ang relasyon. Let's say ni chismis ka nga, kita lagi ko sa imong uyab nga naikuyog nga babae, bisan wala, di ba? Bisan lahi di ito imo nakita, pero mura lag similar to sa iyang uyab, unya wa na, nakasulti na ka, nakagawas na si imong baba, di na mabalik, di na nimo mabawi, no? Unless humble kayo ka nga mukuan gyud ka, mo ingon gyud ka dito nga, which is something that you should do ha. Kung nakaimbento ka din ng istorya, ikaw gyud mismo ang mo correct ana mga kaigsuunan. You have to revert to original. Buot pasabot nga imo jud nang i-correct didto ang damage nga nahimo nimo sa usa ka magtiayon ba, for instance, or manag-uyab or manag-igsuon, mamagpapa ana, because nihimo kag istorya nga dili tinuod, di ba? Sus no, naarabay mga ingon ana gyud no nga makati ang dila, mura dili gyud sila mapalagay kundi sila makatabi og sus kana yung gahimo-himog istorya, mao yun ay gossip nga tinuod gyud. So it is a sin, ladies and gentlemen. Mao na siya usa gyud na kadakong sala, no? Karon dili kun kada angay mahimong gossip, kay wala gyoy upside ani, wala gyoy positibo ani mga kaigsuunan, no? They hurt neighbors, no? Divide friends, damage reputations and relationships. Mao nay mahimo, maura gyud na inyong production, wala gyoy ayo, no? So ingon diri ang the Bible labels gossips as untrustworthy and meddlesome. Dili katuuhan, dili kasaligan, untrustworthy and meddlesome. Magsamok-samok, meddlesome, no? Naana sa tan-aw ni nato ang mga kuan gyud. Verses, kay naa may mga verses atong ihatag ang Proverbs 11:13. Unya naapoy Proverbs 20:19. Pamasahon ta gyud ni Bip. Proverbs unsa to? 11:13. Again ha, Proverbs 11:13. Let's see gyud. Let us Proverbs 11:13. Kay naa may biblical reminders mga kaigsuunan. So we have to pay attention, no? Ingon diri ay, a gossip betrays a confidence, but a trustworthy person keeps a secret. So kinahanglan kung naay mo confide nimo mga kaigsuunan, naay mo ingon nimo, silingan ba nimo ron na siya important nga secret, unya ikaw ang gihimo niya nga confidant, no? Sa imo siya ni salig aron mapagawas niya ang maong sikreto. Unsa man,
imo di nang ipanabi nga niingon man nga ikaw ra baya gyud ang akong sultian ani kay nagsalig ko nimo, nagsalig ko nimo na ako'y dakong salig nimo. I trust you. Unya imo di ang i-betray ang maong pagsalig, dili, di ba? Mao na siya, no? Importante gyud nga dili ka tigtabi kay na ma-destroy gyud so katong amiga nimo, amigo ba nimo nga nihatag nimo sa iyang pagsalig ug niingon nimo importanteng sikreto. Please do not talk about it. Kay gibetray nimo ang iyang trust and confidence diha nimo. So nakasa na ka, no? Ingon dire, it states that while a gossip betrays confidence, a faithful person keeps secrets, reflecting mature, honorable character. So kung ikaw gitahatagan ka og sekreto sa imong amiga, amigo, keep it, no? That's why you have their trust and confidence because kasaligan ka. Pero kung naa lang kay gamay nga isang just one that you told the secret to, kunyari dili kay katantong chismosa pero chismosa nagog ka, inya imo tong gisultian nimo ang ubang tao, ang laing tao. Unya kung kato di ay imong gisultian mas maotoy kinachismusahan sa inyong tibuok porok barangay. Wa na, nakatag na. It's the same thing mga kaigsuunan. Kung gihimo nimo nga pastime ang ingon ana paghagilap og chismis o pagpasapasag istorya, what does that make of you? Ha? Unsa man ka nga klase pagkatao. Kung imong giguba ang reputation sa usa ka tawo, mao nay mahitabo, no? Dili na nimo mabalik. That's why it's important nga dili na lang gyud ka mo engage o gossip, no? Kay mao man ay importante, mao man ay kaning troublemaker, no? So moingon, why is it a sin? Because you are the reason. Ikaw ang mahimong rason nganong nagkaaway-away ni atong mga silingan, nganong nagkaaway-away ni ang mga magtiayon, kay naghimo-himo ra kay istorya. Mao na ko ang chismosa, no? Or chismoso, dili nato ilimit sa babae kay naay daghang pong laki nga katol pod og dila nga dili pod sila kaagwantag, dili katabi. Ay sus, don't tell me nga babae ra gyud kay naa gyud mga laki nga hilig sa gyud og chismis, no? O mangita sa gyud og kanang juicy nga mga istorya-istorya, di ba? Maayo ba na? Di na maayo mga kaigsuunan. So, what should we do, no? Niingon ang Book of Proverbs, ang words nga in a gossip kuno murag more delicious morsels, no? So bits and pieces of food ni. So moingon ka nga masud ni sa imong lawas, no? These words abi nimo absent ra na muralag kanang muragwa lang, but if you continue to engage in chismis, for example, no? Example ra ni nga ang naay ka ng murag parable ba, murag ka ng istorya ba nga kini kunong naay pillow nga ang sud ana duldol, no? Unya gisampulan sa usa ka pari nga ang sakristan nga nangutana, unsa man jud nang niingon ka nga dili na mabalik, unsa man gyud na father? So gisampulan sa pari ang sakristan nga pareho ay ning unlan nga duldol, ablihi iyagyag ang sod ana nga duldol, unsa may mahitabo? So nagnganga ang sakristan, tinuod gyud padre nga dili na mabalik
ang unlan. Dili na nimo masud balik to kay nanlupad naman ang duldol sa sod sa unlan. So mauna siya ang reputation, no? Laing kaayo mga kaigsuunan, oy nga manghimo ta og mga ingon ana, no? Pangutan-on nato ang atong kaugalingon. Unsa may kaayuhan sa paghimo og mga ingon ani nga mga istorya nga makaguba sa reputasyon sa usa ka tawo, sa pangarelasyon sa usa ka pamilya, unsa may benepisyo ana diha nimo nga maoy imong pastime, maoy imong bulohaton nga murag nahimo na nimo nga murag ordinaryo ra nimo ba. Ayaw kay makaguba ka og mga reputation, di ba? Dili ta mo engage og ingon ana, no? Ingon dire kini kunong being a gossip, it damages friendships, it damages relationships, no? So, unsa man ganahan ka nga mauna imuhang reputasyon nga muad kag fuel sa fire instead of imong pagnon ang istorya. For instance, na example ha, ato ning sampulan, muhimo og istorya gikabuwag sa magtiayon. Dako kay nang saoy. Dako kay nang sa nimos Ginoo nya imo nang you are answerable to God. No? Unsa may mga signs and symptoms, doing nothing kuno kung wala pud kay gihimo in the face of evil gossip, mura ra pud kuno na nimo nga giaprubahan. So moingon kang naay naghatod nimo og istorya kay baw ka nga dili tinuod, moingon ka ayaw nagpatakag istorya ha, moingon na kadaan. You cut the lies, you cut the gossip. Kay especially if you know that it is not true, nga hinimo-himo lang, labi na nga naay reputasyon kining tawhana nga maoy iyang buluhaton, di ba? Maoy iyang mga gipambuhat, right? So ingon dire, consuming gossip does something to your health. Mao na ni giingon nga imo ni siyang mura nimo gikaon morsels of food, ha? Delicious morsels. Unya, what does it do to you? It affects your health, raba. Maapektaran ang imong panglawas. Sus, grabihan na sad anak kachismusa. Uy nga, bisag mag-uwan mo, magmayong gyud kay mohatod yung istorya sa pikasilingan. Grabihan naman anang pagkachismusa. Unsa naman in town na, no? Oh. You bear bad news, ingon dire, no? Nagdaka og dili maayong balita, no? Bad information kaniya. Ang story may be false, and if you know that beforehand, spreading it is not just gossip but slander. Mas dako pag yun kaso nimo, ha? Mas dako pag yun mong kaso ani kay slander naman. Tan-awon ko ni natuon sa ning Leviticus 19:16, ha? Let's see. Let's read that, ha? Leviticus 19 verse 16. Let's read that. Kung unsa ni siya, kay nganong giapil man gid siya. It commands against spreading slander or gossip, ingon dire. Tale bearing, pagdaog istorya muna. Tale bearing, tale nga T-A-L-E, no? Nagdaog istorya, and forbids taking actions that endanger a neighbor's life
or standing by idly while their life is at risk. 'Di ba? Kung naay bugoy, for instance, nga naay weapon, for instance, naay kutsilyo or pusil, nga mainit ang ulo, naay kibaw ka nga naay temperament, pero kahibaw pud ka nga ang gihatod sa iyaha nga istorya, dili mao, you have to interfere. Kinahanglan pakgangon nimo. Kay ngano? Makapatay uri. No? Unya, kibaw ka nga dili tinuod, you have to also involve yourself. Ikaw ang mo provide og sakto nga impormasyon. Diba? Sus, pareho ra ni sa being journalist nga nagsigig panghimo og mga fake news. Sige, di ba dako kayong trouble? Nga naay daghang fake news, ana? Unsa man? Musugot ra ka nga dili mao ang moabot nimo nga istorya, naay falseness, naay fake news nga moabot nimo nga makahimo nimo og desisyon nga di mao. Musugot ra ka ana. Dili, di ba? Dili jud ka musugot. You will have to confirm it. Maupod na sa kanang mga balita, imo sa gyud nang i-confirm, dili ka magpatakag yaw-yaw diha. Diba? Labi na nga naa ka sa broadcast industry, if you create stories, gawas nimo na slander, gawas pa nimo na cyber libel, no? Daghan na kag atraso. And it all starts by being a gossip. Kay kung dili ka makatian dila, di na mahitabo. So it gets bigger and bigger. For instance, unsa man, naabot na ning atong tibuok nasod nga gi-bombard na og mga fake news. Ikaw, kahibaw pa ka? Kinsay angay na tong katuuhan or dili? Verify everything that gets to you. No? You have to verify information before you make any judgment. Mao na din ha. Chismis ra di ay. Wa na ni-react na ka. 'Di ba? Chismis ra di ay or conspiracy theory or kanang hinimo-himo rang istorya nga you have allowed yourself to be a victim. No? Sakto ba na mga kaigsuunan nga you will allow yourself to be a victim? Dili, di ba? Okay, maminaw sa tag mga pipila ka pahinumdom. Please stand by.